Makakapanayan po natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Thank you for joining us again. Hi, good morning po sa inyo. Good morning sa ating mga viewers. Kong, kumpiyansa po ba kayo na may sapat na probable cause para po umusad itong impeachment proceedings laban kay VP Sara? Yes, kumpiyansa dahil mula dun sa unang full-blown hearing sa issue ng confidential funds ay actually dun pa lang may probable cause na nakita na tayo, no, dun sa pagwaldas ng confidential funds, especially with yung pag-issue ng COA ng disallowance for over 448 million pesos pinasosoli sa Vice President plus yung testimonya ni Madriaga. Then sa nakaraang hearing naman, napakahalaga nung records na shinare o reports na shinare ng AMLC, no? So oo, lumalabas na kumpirmado na merong mahigit 6 na bilyong piso na dumaan, no, pumasok at lumabas sa bank accounts ng Vice President na hindi reflected at hindi reported sa kanyang SALN, no? So pwede nating sabihin meron talagang undeclared wealth ang Vice Presidente. So doon pa lang meron ng sapat na batayan for probable cause. Di pa nga tapos, meron pa mamaya. So confident tayo na definitely sapat ang basis for probable cause. May follow-up lang po ako, mabilisan po, Kong, pero kung kayo po ay kumpiyansa dito sa probable cause, kumpiyansa din po ba kayo na makakakuha po ng boto itong impeachment proceeding na to na maiakyat po sa Senado? Yes, very confident tayo na both the Justice Committee and then sa plenaryo mismo ay makakakuha tayo ng more than the minimum 1/3 na required para ma-impeach ang Vice President. So, napakalakas nung batayan, nung basis, kaya hindi mahirap na makuha ang kinakailangang boto. Kong, good morning po. Andre Felix po ito, no? Inaasahan po, yung sentro po, Kong, di ba, ng hearing mamaya, umuno yung kill plot, yung pagbabantangan ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza, at dating House Speaker Martin Romualdez. Gano'n po ito kabigat para umusad nga ang kaso? Well, pabigat dahil meron tayong video na direktang ang Vice President na mismo ang nagsasalita at umaamin, di ba, na meron siyang kinontrata na para patayin yung tatlo, Presidente, First Lady, former Speaker Romualdez, at sinabi rin niya na pumayag yung kausap niya. So in other words, parang sarado yung transaction. At yun naman ang pinakamahalagang ma-establish, no? Yung Vice Presidente na mismo sa sarili niyang mga salita ang pinakamalakas na ebidensya sa article na ito. Kung mabalik po tayo dun sa usapin ng assets po, no, o yung SALN ng BICE. Sinasabi po ng kampo nila na maaring nasa others daw po, no, nakatuon or nakalagay yung ilang assets o naka-record yung ilang assets doon. Sabi niyo po ay mukhang mali-maleta rin ang BICE. Paano po nasabi na hindi po kapanipaniwala ang pahayag na ito? Well, in the first place, sa mga nauna niyang submissions ng SALN ay nakahiwalay po, nakabukod yung cash on hand or cash in bank, no? So in other words, alam naman niya kung paano gumawa ng tamang SALN, no? Paano yung tamang declaration of assets, no? Pero later na lang tinigil na yung pag-declare nung mga bandang 2016 or so. Tumigil na sa pag-declare ng mga cash ang Vice President. Tapos yun nga, ang ginagamit na dahilan, meron daw sa ilalim ng personal assets, merong items doon na nakalagay others at kine-claim na yun na raw yun. Nandun na, nakapaloob na yung cash. No? Pero kung susuriin mo ng mas mabuti, yung
yung kanyang mga submission, makikita natin na merong mga taon na parehong-pareho Mm-mm. yung personal assets na declared. I pointed this out during the hearing na parang copy and paste yung mga figures. Eksaktong-eksakto, down to the last peso. Na kung kasama doon ang declaration of cash, ay hindi naman kapanipaniwala, di ba? Dahil walang butal, walang sentimo na amounts, hindi nagbago from year to year. Parang hindi kapanipaniwala na merong ganung mga bank accounts, no, na hindi gumagalaw to justify yung Right, ganung right. declaration. Kaya sabi Opo. natin, unexplained, undeclared wealth, therefore unexplained Must be. wealth. O kaya sabi ko nga kahapon ay tila may maleta rin na kailangang ipaliwanag ang Vice Presidente. Kung sulong niyo po ba, kasi tatalakayin kung bubuksan ba o hindi yung green box, yung seal box na naglalaman nga ng tax returns ni na VP Sara at Manscarpio, at kung mabuksan, gaano kaya makakatulong ito sa mga proceedings? Well, sa nakaraang hearing, nagbotohan dyan and ang position ko nga ay dapat buksan. Merong sapat na legal basis ang Kongreso or ang Committee on Justice para buksan ito. That's my position. At yun pa rin ang position natin, no, na impeachment proceeding ito. Hindi lang ito ordinaryong hearing ng Committee ng Kongreso. And therefore, tingin natin covered yung ng batas, no, yung ang phrase na pinagtatalunan dito ay yung in aid of legislation, no, at tingin natin sa maluwag or masaklaw na interpretasyon ng mga salitang ito ay covered yung ginagawa ng Kongreso. Okay. No, dahil yung mga tinatalakay at natutuklasan dito ay maaaring gamitin para sa future legislation. Okay. No, Sige po. and yun, kaya dapat buksan. Opo. Well, Kong, abangan natin yan mamaya. Pero ito po, taking this opportunity to ask you na rin regarding po kay Zaldico. No? Wala na po siya sa Czech Republic. No? Kumbaga, ano po ba sa tingin po ninyo yung magiging o naging pagkukulang ng ating pamahalaan pagdating dito po sa usapin kay Zaldico? Well, Pangulo mismo ang nag-anunsyo. Tandaan natin, April 16 pa. Yes. Na allegedly na-detain si Zaldico, tapos soon after in-announce ito ng Pangulo. No less than the President himself announced it. At syempre, pinaasa ang publiko na dahil dito ay may babalik si Zaldico. No? However, katakataka na kahapon lamang nakarating doon at tila kahapon lang daw nalaman ng gobyerno na actually wala na pala, matagal nang wala sa custody ng Czech Republic si Zaldico at hindi alam kung nasan siya ngayon. No, so una, definitely pahiya ang Pangulo mismo dahil pinaasa niya ang publiko, tapos ngayon kamot-ulo ang DOJ at ang Malacanang ay walang maipapakita. Nakalusot na naman si Zaldico. Pangalawa, magtataka rin tayo bakit ganito katagal bago umaksyon ang DOJ at inanunsyo na wala pala siya. No? So, I mean, ang question ko nga, gusto ba talaga nilang maibalik si Zaldico? Bakit parang ang tagal bago inanunsyo na wala na pala siya sa custody ng Czech Republic? Kasi may mga dahilan kung bakit sa totoo lang hindi naman talaga magiging paborable para sa Malacanang, lalo na kay Pangulong Marcos mismo, ang pagbalik ni Zaldico. Dahil tandaan natin, yung mga pinakahuling pahayag ni Zaldico, direktang tinuturo ang presidente bilang mastermind ng flood control project. Nagpa-insert daw ng 100 billion sa 2025 General Appropriations Act at nagbigay daw si Zaldico ng 25 billion in kickbacks para sa Pangulo, partially confirmed by Yusek Bernardo of DPWH.
Kong, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Dahil pang pwedeng pag-usapan, pero salamat po muli. Kong, that was ACT Teachers Party List Representative Thank you. Good morning. Antonio Tino. Maraming salamat po. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.